Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ dahil inaingatan niya tayo sa araw-araw. Inilalayo niya tayo sa kapahamakan. Kaya hanggang ngayon, nakakapagbasa pa rin tayo ng Bible, nakakapag-pray tayo, nakakasama niya yung mga mahal niya sa buhay, no? Dahil yun kay Jesus Christ. Ako nakakausap ko yung nanay ko, gano'n. Nakaka-text ko yung anak ko. So, nagpapasalamat ako kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ. Tsaka yung mga taong nakakasalamuha ko sa labas, na mababait na taong nakakasalamuha ko, no? Ina-assist nila ako. Minsan pagtatawid ako ng kalye, pinapauna ako. So, nagpapasalamat ako kay Jesus. Pinapauna ako. Thank you, Jesus. Ang mabait ng mga tao naman na ito na nakakausap ko. So, kaya yung mga ganang bagay, ipagpasalamat natin kay Almighty Father tsaka kay Jesus. So, yung last time, ang kahapon, hindi kahapon, isang araw, ang binasa natin is Matthew chapter 16. No? So, yung mga Pharisees, lagi nakabantay kay Jesus, nag-i-spy. At nag-aantay na makagawa si Jesus ng mali. Pero hindi nakakagawa si Jesus ng mali. Kaya na-frustrate yung mga Pharisees tsaka yung mga Sadducees. Kaya kung ano-ano na lang ang tinatanong nila kay Jesus, para makakuha sila ng information, kung may masabing mali si Jesus, husgahan nila si Jesus. Pero walang masasabi si Jesus na mali. Kaya laging napapahiya ang mga Pharisees at saka Sadducees. At lalo silang nanggigigil kay Jesus. Dahil hindi sila kay Almighty Father. So humihingi ng sign yung mga Pharisees at saka yung mga Sadducees. Pero ang sabi ni Jesus, wicked and adulterous generation looks for a sign, but none will be given it except the sign of Jonah. So yung sign of Jonah, nagbigay ng sign si Jonah na in 40 more days, gugunawin na ang Nineveh. Ito yung time ni Jonah. Pero nagsisi ang mga tao sa Nineveh, kaya hindi nagunaw or hindi nasira ang Nineveh. Nung time na ni Micah, no, saka lang nasira ang Nineveh, sinira ni Almighty Father. Kasi tayo, pag magsisisi tayo sa mga kasalanan natin, pagbibigyan tayo ni Almighty Father, papatawarin niya tayo. Pero pinapakita sa Old Testament na may hangganan. Pero dito sa New Testament, since dumating na si Jesus na ang maghuhusga sa atin sa last days, sa Great White Throne Judgment. So yung Great White Throne Judgment, panglahatan na yon. No, di ba pag tayo, nandito pa tayo sa mundo, tapos pag kinuha na tayo ni Almighty Father, pag nakasama natin siya in heaven, or pag napunta yung kaluluwa in hell, na-judge na yon. Pero hindi pa rin yon yung total number of people na naging tao dito sa earth. Yung Great White Throne Judgment sa Book of Revelation, buong tao na yun, lahat na ng tao, simula pa nung unang panahon na tao, hanggang sa kaduluduluhan na tao. Yung total, no? Grand total ng number of people. Pero yung tayo kasi, hanggat wala pa yung, si Jesus hindi pa siya dumarating, paisa-isa tayo, or nagpupunta sa heaven, pag kinukuha tayo ni Almighty Father. So, although na-judge na tayo, pero hindi yung grand total, naintindihan niya ba? Yung grand total, yung lahat na ng tao, mahirap man o mayaman, simula pa nung nag-umpisa ang mundo na to, hanggang sa kaduluduluhan, yun na yung Great White Throne Judgment. Lahat na ng tao yon, huhusgahan. Ipapakita doon na bakit napunta sa langit
ang isang taong ito? At bakit napunta sa impyerno ang isang taong ito? Okay? May kukwento ko lang, no? Bago ang lahat. Meron akong napanood na documentaries kasi mahilig akong manood. Kilala niyo si serial killer siya. Ang pangalan niya Jeffrey Dahmer. Si Jeffrey Dahmer, serial killer siya, pinapatay niya ng mga black Americans na lalaki. At pinaghihiwa-hiwa niya. Minsan hinahati-hati niya yung katawan, no? So demon possessed siya nung time na yon. Alam niyo yun, ano? Pag yung tao ganun ang ginagawa, pumapatay ka ng tao, nagsisinungaling ka. Tapos yung tao na ginagawa niya, hinahati-hati niya. So nakulong siya. At dun sa kulungan, nakilala niya si Jesus siya kasi Almighty Father. Naging Christian siya. Pero yung buhay niya is pinatay siya ng isang kasama niyang preso sa kulungan. Pero pinatay siya. Syempre hindi maganda rin yung kanyang pagkakamatay, no? Pero ang kabutihan doon ay naging nakilala niya si Jesus Christ at si Almighty Father. So sa tingin niyo, mapapatawad ba siya sa kanyang kasalanan? Serial killer siya, marami siyang pinatay. Hinahiwa-hiwa niya yung katawan ng tao. Pinaghiwa-hiwalay niya. Mapapatawad niya ni Almighty Father at ni Jesus Christ. So nung pinatay na siya, yung last words niya dun sa taong pumatay sa kanya, I don't care whether I die or I live. Wala na siyang pakialam. Kasi alam na niya, no? Dahil Christian na siya. At pag Christian ka na, alam mo na kung saan ka pupunta. Pinatawad ka na ni Jesus Christ sa iyong mga kasalanan. Kaya yung mga tao, magalit man sila o hindi, kung ang isang tao, kahit gaano kadami ang kasalanan niya at yung marami siyang naagrabyado na tao, mapapatawad ni Almighty Father yon. Marami siyang nasaktan na tao, mapapatawad ni Almighty Father yon. So tayo, mapapatawad din tayo sa ating mga kasalanan. Ganun ka bait si Almighty Father. Baka yung iba hindi matanggap, no? Hindi mapupunta ng heaven yun. Bakit ganun siya? Ang dami niyang pinatay na tao, ang dami niyang dismember na body ng mga lalaki. Hindi mapupunta ng heaven yun. Kung humingi siya ng tawad kay Almighty Father, nakilala niya si Jesus Christ, inaccept niya wholeheartedly yung turo ni Jesus Christ at may faith siya kay Jesus Christ, masasave siya. Mapupunta siya in heaven. Kaya tayo, may pag-asa rin tayo. Usually, mga serial killers, pinapatay sila sa kulungan. Kasi, demon din yung pumapatay sa kanila. Kontrolado rin ng demon yung pumapatay sa kanila. Okay. So, dito naman tayo ngayon sa, mag-ingat tayo, sabi ni Jesus, sa yeast ng mga Pharisees at mga Sadducees. Kasi, hypocrites ang mga Pharisees and Sadducees. Gusto nila sila lang ang nakikinabang sa mga law at sa mga katuruan. Kung hindi naayon sa kanila ang katuruan, hindi nila yung tatanggapin. Kaya, sinabi ni Jesus na be on your guard against the yeast used in bread. The yeast used by the Pharisees and the Sadducees. No? Hindi yung tungkol sa tinapay. Hindi to literal yung yeast na para sa tinapay, kundi para sa yung katuruan ng Pharisees at ng Sadducees.
At ni-reveal ang Messiah sa mga apostles ni Almighty Father. Sinabi ni Peter na you are the Messiah, the Son of the Living God. So tayo, para tayong si Peter, no? Hindi lang si Peter ang binigyan ng susi ng kaharian ng langit, kundi tayong lahat as followers of Christ. Dahil makakapasok tayo in heaven, ang susi natin si Jesus Christ. Yung power na binigay niya sa atin is from the Holy Spirit. At dito predict na rin ni Jesus yung kanyang death. At ni-rebuke siya ni Peter, "No, Lord, never, you will never die." Sabi ni Peter. At ni-rebuke siya ni Jesus, si Peter. "Get behind me, Satan." Nang una, si Almighty Father ang nagsabi kay Peter na si Jesus Christ ang Messiah. Tapos, ito namang si Peter, yung isip lang kasi niya ay pang mababaw lang ang kaisipan ni Peter, pang mundo lang ang isip niya, kaya nasabi niya na this shall never happen to you. At kung pang mundo lang ang nasa isip natin, ibig sabihin nun, si Satan ang nangkokontrol sa atin kung puro sa mundo na to ang concern natin. So dapat yung concern natin lagi, heavenly concerns, laging kay Jesus nakatuon, laging kay Almighty Father. Kung ano ang will ni Almighty Father para sa atin. Kung ano ang, kasi si Almighty Father, alam niya kung ano ang nakakabuti para sa atin dahil tatay natin siya. Alam niya yung future natin. Kilala niya tayo. So dito muna tayo sa Luke, no? Chapter 11. Nabasa na rin natin to sa Matthew. Pero babasahin na rin ulit natin sa Luke. Kasi iba naman siya ng writer. One day, so ito ay Luke 11. One day, Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, "Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples." Sabi ng mga apostles ni Jesus, "Lord, turuan mo kami na magdasal gaya ng ginawa ni John the Baptist sa kanyang mga disciples." Tinuruan niya yung kanyang mga disciples mag-pray. Sabi ng mga apostles. He said to them, when you pray, tinuruan ni Jesus yung kanyang mga apostles at tinuturuan din niya tayo. Ganito ang gagawin niyo. When you pray, say, "Father, hallowed be your name." Tatay, purihin nawa ang iyong pangalan. Your kingdom come. Dumating nawa ang iyong kaharian. So maraming hahati-hatiin natin to, no? Itong Our Father. Purihin natin ang tatay natin. At your kingdom come. Ibig sabihin yung will mo ang masunod. Give us each day our daily bread. Ibigay mo sa amin araw-araw, Lord, our Father, yung mga blessings each day. So, ibig sabihin, araw-araw tayo mananalangin. Kasi yung blessing ni Almighty Father, sapat sa araw na to. So, hindi tayo dapat mag-worry for tomorrow. Forgive us our sins. Patawarin mo kami sa mga kasalanan namin. For we also forgive everyone who sins against us. Dahil pinapatawad din namin ang mga taong nagkakasala sa atin. Pinatawad nyo na ba yung mga taong nagkasala sa inyo? Yung taong nagkasala sa inyo? Papatawarin natin yung mga taong nagkasala sa atin para patawarin din tayo ng tatay natin. And lead us not into temptation. Huwag nyo kaming ilapit sa mga
trials or temptation. Pwede tayo mag-pray ng ganito, Lord, ilayo niyo po kami sa mga temptation, sa mga trials. Tulungan mo kami. But deliver us from the evil one. Ilayo mo po kami sa mga masasama or sa mga masasamang gawain, masasamang mga tao na may plano ng masama sa amin. Ilayo niyo po kami. Gito ang pagpe-pray natin. So, ito ay guidelines. Pwede nating gamitin ang ating sariling words. Pero ito yung guideline. Yung iba, inuulit-ulit nila to pag nagpe-pray. Pero naiintindihan din nila, ibig sabihin nun pag inuulit-ulit nila. Kasi sasabihin ng Almighty, oh, nasabi mo na yan kanina. O, ulitin mo na naman ngayon. Nakailang ulit ka na. Ano ba talaga ang gusto mo? Oo. Ibibigay ko sa iyo araw-araw ang daily bread. Pinatawad na kita sa kasalanan mo. Pinatawad na kita. At alam ko na pinapatawad mo na yung mga nagkasala sa iyo. At hindi ka mailalapit sa mga temptation or sa trials. At ilalayo ka sa mga tao or events na masasama. Tapos ulitin mo na naman yung prayer na to. 10 Our Father. Bakit mo ulit-ulit? Naintindi naman ni Almighty Father yun na. Bakit 10 beses mo ulitin? Pwedeng words mo ang gamitin mo. Ha? Kasi to, guide to. Pero pwede mo rin tong i-pray. Pero kung gagawin mong 5 beses, sunod, bakit mo yun ulit-ulit? At saka kung magpe-pray ka ba, nasa puso mo yun? Di ba, pagkabisado mo, tapos ulitin mo naman, 5 beses mo yun, ano ba? So, sabihin natin, yung eksakto na gusto natin, sabihin sa tatay natin, kasi tatay natin siya, yung eksakto mismo. Lord, yung trabaho ko, Lord, tulungan niyo po ako, ganon, yung mga magulang ko, yung pamilya ko, pag nagmamaneho ako, Lord, tulungan mo ko, o yung anak ko, o yung mga taong makakasalamuha ko po, Lord, ganon, be specific, no? Tapos itong hallowed be your name, Lord, pinupuri kita, pinasasalamatan, napakabuti mo sa amin, Lord. Ganon. Ha? Lord, pinapatawad ko na yung nagkasala sa akin, Lord. Na kahit sinaktan nila ako, bali wala sa akin yun kasi mas importante ka sa akin. Ang turo mo sa amin, ipatawarin namin ang mga nagkasala sa amin, kaya pinapatawad namin sila. So, ganon. So, ito ay guidelines. And then Jesus said to them, suppose you have a friend and you go to him at midnight and say, friend, lend me 3 loaves of bread. No? Example, sabi ni Jesus, meron kang kaibigan. Midnight na yon. Nagpunta ka sa kanya. Nagugutom ka. Sabi mo, kaibigan, pwede bang makahiram ng 3 tinapay? 3 loaves ng tinapay? A friend of mine on a journey has come to me and I have no food to offer him. Meron akong kaibigan na nagpunta sa bahay namin. Malayo ang kanyang pinanggalingan pero wala akong pagkain. Ano ang gagawin ko? Kaya sa'yo ako nang hihiram. And suppose the one inside answered, don't bother me, the door's already locked and my children and I are in bed. I can't get up and give you anything. Tapos yung nasa kabilang door naman, yung kaibigan mo sasabihin sa'yo, huwag mo kong abalahin kasi sarado na yung pinto namin, nakalock na. Tapos yung mga anak ko at ako ay natutulog na. Hindi na ako tatayo na para mabigyan pa kita ng kahit ano. Sabi nung kaibigan. Dito sa verse 8, I tell you, even though he will not get up and give you the bread because of friendship, yet because of your shameless audacity, he will surely get up and give you as much as you need. Sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo na kahit na hindi siya tatayo, hindi niya gustong tumayo, hindi kanya gustong bigyan ng tinapay dahil sa kaibigan kanya, pero dahil sa mapilit ka
tatayo siya mismo at bibigay ang iyong pangangailangan para tumigil ka na. No? Para hindi mo na kulitin. So, dito sa verse 9. So I say to you, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. So sabi ni Jesus, hihingin mo para ibigay sa'yo. Hanapin mo at hahanap mo. Kumatok ka at yung pintuan ay bubuksan para sa'yo. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds. And the one who knocks, the door will be opened. Kasi kung kahit sino man ang humingi ay makakatanggap. Sino man ang naghahanap ay mahahanap niya. At kung sino man ang kumakatok, pagbubuksan siya ng pinto. Ganon si Almighty Father, ipagpe-pray natin, kukulitin natin. Nakalagay dito, di ba, yung lalaki, kinukulit niya yung kaibigan niya. No? So si Almighty Father ganun din. Makulit yung anak ko. Kahit ayoko ibigay sa kanya, ibibigay ko sa kanya. Ayoko man ibigay sa kanya dahil alam ko na hindi nararapat para sa kanya dahil sa kakulitan niya, ibibigay ko sa kanya. Ngayon may result 'yon. May kaukulang ano 'yon. Result 'yon, yung pagbibigay sa iyo, may ibang resulta 'yon. Mabuti o masama. So dahil sa mapilit ka, ibibigay ni Almighty Father yun. Ha? Naka-experience na ba kayo na nagpipray kayo, tapos binigay ni Almighty Father, pero yung result no, nung natanggap mo yon ay hindi maganda. Bakit hindi maganda? Kasi kinukulit mo si Almighty Father, ibibigay niya yun. Pero dahil sa kakukulit mo kay Jesus, kay Almighty Father, ibibigay niya yon. Kahit alam niyang makakasama sa'yo dahil makulit ka, ibibigay niya yon. Pero dapat maging handa ka sa kung ano man yung mangyayari na resulta ng pagbibigay sa'yo ni Almighty Father ng blessing na yon. Kaya hindi sa'yo binibigay ni Almighty Father dahil alam niya na hindi makakabuti sa'yo. Pero dahil sa kakukulit mo, ibibigay sa'yo ni Almighty Father kahit hindi makakabuti sa'yo para matuto tayo. So lahat ng bagay para matuto tayo at mapalapit kay Almighty Father. Kaya binibigay ni Almighty Father yon mga bagay na ikabubuti mo man o hindi. May mga ganong instance na kahit hindi mo ikabubuti dahil sa gusto mo, ibibigay ni Almighty Father yon. Pero matututo ka pag nakita mo yung resulta. At yun ang way para lalo kang kumapit kay Almighty Father. Lalo mo siyang tawagin na, Lord, yung will mo ang masunod, hindi yung will ko, Lord. Matututo tayo. Natuto na ako. Kaya, pag magpe-pray tayo, Lord, kung ano yung will mo, kung ano yung makakabuti, Lord, para sa akin, Lord. Ako, Lord, hindi ko alam kung ano makakabuti sa akin eh. Kaya, Lord, kung ano yung makakabuti sa akin, dahil alam kong mahal mo ko, hindi mo ko pababayaan. So, ganun tayo magpe-pray. Which of your fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Kung kayo na evil, no, masasama tayo, nagbibigay tayo ng magagandang gift sa mga anak natin kahit masasama tayo. Para pa kaya si Almighty Father na napaka-holy at napakabuti, hindi niya tayo bibigyan ng mga bagay na ikakapahamak natin. Magaganda ang mga regalo sa atin ni Almighty Father. Diba nagbibigay kayo ng magaganda regalo sa mga anak ninyo? Mas lalo na si Almighty Father. Si Almighty Father,
puro kabutihan ang nasa kanyang puso para sa atin. Pero kung makulit tayo, ibibigay ni Almighty Father kung ano yung kailangan natin, kahit alam ni Almighty Father na ikakapahamak natin dahil kinukulit natin siya, at yung bagay na ikakapahamak natin, yun ang magiging way para tawagin natin siya lalo tayong magtiwala sa kanya, ibigay natin sa kanya lahat ng ang ating faith, buong buo, at hindi na tayo magda-doubt. Dito tayo sa verse 14. Jesus was driving out a demon that was mute. When the demon left, the man who had been mute spoke, and the crowd was amazed. So merong demon-possessed na tao na mute siya. Hindi siya nakakapagsalita. Nung natanggal na yung demon sa katawan niya, nakapagsalita na siya. At yung mga tao na nanonood, laging sinusundan kasi si Jesus Christ ng mga tao, ay na-amazed, nagulat, natuwa. Tapos nag-react na naman yung mga Pharisees, scribes, at saka yung mga Sadducees dahil inggit sa kanya. Ang sabi, but some of them said, but Beelzebul, the prince of demons, he's driving out demons. Others tested him by asking for a sign from heaven. Gusto na naman ng sign from heaven ng ibang mga tao, at yung iba, sinasabi na kaya raw siya drive out ng demons or nakakapagpagaling sa mga tao dahil ang dadala raw niyang pangalan ay ang pangalan ng Prince of Demon na si Beelzebul. Sa verse 17, Jesus knew their thoughts and said to them, alam ni Jesus ang kanilang isip. Any kingdom divided against itself will be ruined, and a house divided against itself will fall. Sabi ni Jesus, ang isang kaharian, pag nahati sa kanyang sarili, ay masisira. Ganon din ang bahay. Paghati yung bahay, hindi nagkakaroon ng unawaan sa bahay, masisira rin yung bahay na yon. If Satan is divided against himself, how can his kingdom stand? Kung si Satanas ay nahati yung kanyang kaharian, paano ngayon magiging malakas yung kanyang kaharian? Kung siya mismo, ino-oppose niya yung sarili niya. I say this because you claim that I drive out demons by Beelzebul. Sinasabi ko sa inyo to dahil sinasabi ninyo na nakakapag-drive out ako ng demons dahil kay Beelzebul. Now, if I drive out demons by Beelzebul, by whom do your followers drive them out? Ngayon, kung sinasabi niya si Beelzebul ang ginagamit ko na pangalan para makapag-drive out ng demons, makapagpagaling ng mga tao, yung mga tauhan mo, yung mga followers nyo, kanina ba sila nagda-drive out? So then, they will be your judges. Kaya sabi ni Jesus dito, sila ngayon ang maghuhusga sa inyo. Sabi ni Jesus, pinag-iisipan nila ng masama si Jesus dahil sa inggit nila. May mga tao ang gano'n, no, up to now. O, nakakapagbasa yan ng dahil saan niya nakukuha yung ganyang alam niya? Baka yan, mangkukulam yan, kung sino yan, saan ba galing yan. Ganun ang tao. Alam ni Jesus ang mga tao, ugali ng mga tao. Natural na masama ang tao. Kaya kailangan natin si Jesus para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. When a strong man, fully armed, guards his own house, his possessions are safe. Kung ang isang malakas na tao ay binabantayan niya ang kanyang sariling bahay at armado siya, yung kanyang pag-aari, safe yun, hindi masisira. But when someone stronger attacks and overpowers him, he takes away the armor in which the man trusted and divides up his plunder.
Pero kung merong lalaki or kung merong isang mas malakas sa kanya ang umatake sa kanya at tinalo siya, yung tumalo sa kanya ngayon, tatanggalan siya ng kapangyarihan na pinagtitiwalaan ng taong natalo, at yung kanya ngayong kanyang possession ay mahahati, mawawala. Sabi ni Jesus. Naintindihan niyo ba ibig sabihin nun? Kasi sinasabi ng mga tao, ng mga Pharisees, na kaya siya nakakapag-drive out ng demons ay dahil kay Beelzebul. Kasi sinabi ni Jesus to, na hindi niya pwedeng gawin yun dahil hindi siya kay Beelzebul, kay Almighty Father siya, tsaka sa Holy Spirit siya. Dahil kung ang isang bagay ay, kung ang isang kaharian ay nahati, hinahati ng taong may-ari din nun ang kanyang kaharian, siya rin ang naghahati, magiging mahina yun. Sinasabi ni Jesus. Di ba nga si Satanas pinapalakas niya yung sarili niya? Pero kahit napalakasin niya yung sarili niya, matatalo siya. Sa verse 23, whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. Kung sino man ang hindi sa akin, ay against siya sa akin. At kung sino man ang hindi nag-gather ng kasama ko, ay nagkakalat. Iba ang kanyang ginagawa. Okay? So tayo, kung kay Jesus tayo, yung gagawin natin, dapat naayon sa gagawin ni Jesus. Pag sinasabi natin, kay Jesus kami, o kay Jesus kayo. So ano ba ang ginagawa ni Jesus? Mabait siya, mapag-unawa, mapagpatawad, nagtutulong sa mga tao. Ngayon, kung hindi ganun ang ginagawa natin, naninirang puri tayo, hindi tayo kay Jesus. Kung nagnanakaw tayo, hindi tayo kay Jesus. Kung nanloloko tayo ng tao, hindi tayo kay Jesus. Dahil kay Jesus, puro kabutihan ang ginagawa niya para sa kapwa-tao natin. Para kay Almighty Father, puro sa ikabupuri ng pangalan ni Almighty Father. When an impure spirit comes out of a person, it goes through arid places and seeking rest and does not find it. Then it says, I will return to the house I left. Kung isang evil spirit ay galing niya siya sa isang tao, lumabas na siya sa isang tao, napalabas na siya, naging clean na yung tao na yon. Hindi na siya natatali sa kasalanan. Ngayon, yung evil spirit na yun or impure spirit na yun, naghahanap ngayon yun ng mapapasukan na ibang mga tao para iposes. At kung wala siyang makitang mai-possess, masasakop na tao, babalik siya ngayon dun sa tao na pinanggalingan niya. When it arrives, it finds the house swept clean and put in order. Pagdating niya, yung tao nakikita niya maayos, matinuna. And then it goes and takes 7 other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that person is worse than the first. So, naging maayos yung tao, nawala na sa kanya yung demon. Pero, yung tao na yon nagkasala uli. Ngayon, yung demon ngayon, meron na naman siyang pagkakataon para i-possess yung taong nagkasala na yon. At yung pagkakasala ng tao na yun, magdadala pa ng iba pang espiritu or evil spirit yung nag-possess sa kanya dati. So, dati isa lang ang naging evil spirit na meron siya. Dumami ngayon, nagsama kasi ng iba pang evil spirit yung dating nag-possess sa kanya. Kaya nagiging mas malala siya kumpara sa dati. Ang example nito, anong example nito? Yung mga taong may mga taong nare-rehab na mga drug addicts, no? Nare-rehab na sila. So naging maayos na sila.
Pagkalabas ng rehab, matetempt na naman silang gumamit ng ipinagbabawal na gamot or droga. At pag natempt na silang gumamit nun, imbis na gumagamit lang sila, ang ginawa naman nila ngayon is nagtulak na sila ng droga. So dumami, dati gumagamit lang siya, tapos naging nagtulak na siya. Tapos nagtutulak na siya, syempre sinungaling na siya. Nagsisinungaling siya, nananakit na siya ng tao. Nung nananakit na siya ng tao, nakapatay siya, dumami na. Iba-ibang spirit na ang sumakop sa kanya. Una, user lang siya. Naintindihan nyo? O kaya, una, tumitikim lang ng alak. Tumitikim na ng alak ng una. Beer lang. Soju. Tapos, ano na siya sa soju, saktong-sakto sa kanya yung soju. Kasi, yun, alcoholic beverage yun, no? Yung soju, naging beer, naging hard drinks na. Tapos, nagiging ano na siya, gusto na niya laging alak ng alak. Tapos, nagnanakaw na siya. Nangaaway na siya ng magulang niya. Nananakit na. So, lahat ganon, kasi nag-uumpisa lang yan sa maliit na bagay, yung kasalanan, na lumalaki pag hinahayaan natin. So, minsan pag maliit lang yung kasalanan mo, aayawan mo na, ititigil mo na. Pero, dumarating yung temptation, titikman ka ulit ng alak, pagtikim mo ng alak, ayan na naman, dumami na yung kasalanan mo. Naglakwatsa ka na, ibinenta mo na yung sarili mo, nagpunta ka na ng ano ka na ng iba-ibang mga tao, pumapatol ka na sa iba-ibang mga tao, nang dahil lang sa nag-umpisa sa droga or nag-umpisa lang sa alak. Naintindihan niyo ba? Or dati, alak lang, no? Tapos nakapag alak na to, kailangan natin ng mataas na dosage. Nagdroga na. Tapos nagdroga na, naglayas na, nagbenta na ng sarili niya, ano na yun, prostitution na yun. Tapos yung prostitution na, nag-pusher na rin siya, tapos nanira, lahat na, ginawa na. So nag-uumpisa lang yun sa maliit, no? Ito yung sinasabi ni Jesus. Kaya tayo, pag magkakasala tayo, hihingan tayo ng tawad kay Jesus Christ. Para hindi masira yung buhay natin. Dahil yung buhay natin, yung katawan natin, hindi naman sa atin to. May mga nakikita ko sa internet, no? Sinasabi na, my body, my rule, my body, my decision, my body, my ina-own nila yung katawan nila. Hindi natin atin to, yung katawan na to. Hiniram lang natin to. Kaya nga, kung atin talaga tong katawan na to, may control tayo. Hindi tayo akin to, iko-controlling ko to, hindi ako tatanda, iko-control ko to, hahaba ang buhay ko, magiging 2,000 years ang buhay ko. Kaya nga, hindi natin nakokontrol yung buhay natin. Kasi hindi natin pag-aari to, yung katawan natin. Meron lang tayong certain time na mag-stay dito sa lupa. Kaya hindi sa atin tong katawan na to. Taba ng katawan ko, hindi sa akin. Hinaram ko lang to. Jesus, pwede yung payat naman yung nahiram ko sana, no? Pero may dahilan si Jesus kung ba't mataba yung katawan ko, no? Kasi kahit na yung metabolism natin, lahat kay Jesus yun, kay Almighty Father, yung kontrolado niya, lahat ng buhay natin. Kaya ang gagawin lang natin is ibibigay natin ang buhay natin kay Jesus. I-allow natin si Jesus na siya ang mag-control sa atin dahil hindi naman talaga atin tong katawan na to. Pinahiram lang tayo, kaya natin inaalaw. Di ba may ganun? Ayan, pinahiram kita,
pag pinahiram kita, hayaan mo na akong mag-control ng buhay mo, okay lang ba? May ganon, si Jesus Christ, ganon si Almighty Father. Kung ibibigay mo sa akin ang buhay mo, hindi ka mapapahamak. Ganon si Jesus, si Almighty Father. Hindi tayo mapapahamak. Sabi niyo, bakit nagkaroon siya ng sakit na ganyan kung hindi siya napahamak? Yun ang way ni Almighty Father, saka ni Jesus Christ, para iuwi na yung kanyang anak at makasama na niya in heaven. At yung tao na yun, hindi siya namatay. Buhay siya. Kasama siya ni Almighty Father, saka ni Jesus Christ in heaven. So alam ko, yung tatay ko, buhay siya. At sa heaven, wala na dong tatay, wala na dong anak. Kasi sa heaven, sabi ni Jesus, lahat tayo ay magkakapatid. So yung magulang natin na nandito sa lupa, ginamit lang sila para maging tao tayo. Kaya nga 'di ba si Jesus Christ nung paakyat na siya ni heaven, nung mamamatay na siya sa cross, inihabilin niya si Mary kay John. Inihabilin niya dahil sa heaven wala nang nanay, wala nang kapatid. Kundi hindi na yung related by kung saan ka galing. Kundi magkakapatid tayo in heaven. Wala nang mother, wala nang son, ganun. Dahil tayong lahat magkakapatid, tayo na ay anak ni Almighty Father. Wala nang mag-asawa doon sa heaven. Dito sa verse 27, as Jesus was saying these things, a woman in the crowd called out, "Blessed is the woman," or the mother, "who gave you birth and nursed you." Sabi ng babae na sumigaw. Pinagpala yung babae na nanganak sa'yo, pinagbuntis ka, at nag-nurse sa'yo. Ipinagbuntis ka, ipinanganak ka, pinagpapala yung babaeng yun. Anong sabi ni Jesus? He replied, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." Hindi ni Jesus tinanggap yun, yung sinabi ng babae. Kundi ang sabi ni Jesus sa kanya, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." Dito sa ibang version "But he said, ye rather, blessed are they that hear the word of God and keep it." Mas pinagpapala yung mga tao na nakakarinig ng salita ng Diyos at ipinapractice yun at sinusunod yung gusto ni Almighty Father. Kaysa dun sa babae na nagdala na ipinagbuntis si Jesus. Si Jesus mismo nagsabi na to. Nandito sa Bible, basahin nyo. Dito sa ibang version kasi iba-ibang version ang binasa ko. Sa verse 28, Luke 11 verse 28. Sabi ng babae, ulitin ko, "Your mother is blessed because she gave birth to you and nursed you." But Jesus said, "Those who hear the teaching of God and obey it, they are the ones who are truly blessed." Sabi ni Jesus. Hindi ako nagsasabi nito, si Jesus mismo. Kaya sa heaven, magkakapatid tayo, lahat tayo. Walang asawa doon, walang pinsan.
Hindi related ng kung ano-ano, basta tayo ay related dahil kay Almighty Father, magkakapatid tayo. Yun. As the crowds increased, Jesus said, "This is a wicked generation. It asks for a sign, but none will be given it except the sign of Jonah." Napaka-wicked or bad ang henerasyon na to. Nanghihingi ng sign, pero walang ibibigay kundi yung sign ni Jonah. Ang sign ni Jonah ay yung 40, bibigyan ng additional ng extra 40 days ang mga tao sa Nineveh para magsisi sa kanilang kasalanan. Dahil nga masama ang mga tao. Natural na masama ang mga tao. So, applicable din sa atin to. Walang sign na ibibigay sa atin, kundi yung lagi tayong ang hingi ng tawad dahil at any moment pwede tayong mahusgahan. Sa verse 30, "For as Jonah was assigned to the Ninevites, so also will the Son of Man be to this generation." Si Jonah ang nagbibigay ng babala, ng warning sa mga Ninevites. Ngayon, si Jesus din ang nagbibigay ng warning. Ang Diyos na, ang Lord natin, ang King natin, ang nagbibigay na ng warning sa atin. Na tumigil tayo sa paggawa ng kasalanan. Verse 31, "The queen of the south will rise at the judgment with the people of this generation and condemn it. For she came from the ends of the earth to listen to Solomon's wisdom, and now something greater than Solomon is here." So yung queen of the south, hindi siya si, nabanggit ko kasi si Cleopatra, pero sabi ko hindi naman si Cleopatra, diba? Nakalimutan ko kasi. So, yun yung si Queen of Sheba. Hindi naman natin alam kung ano yung pangalan ng Queen of Sheba. Basta, yung Queen of the South ay yun yung Queen of Sheba na na-meet ni Solomon. Kasi lumapit si Queen of Sheba kay Solomon. Kasi matalino si Solomon, humingi siya ng advice at gusto niyang matuto kay Solomon. Kaya siya nagpunta kay Solomon. "And now something greater than Solomon is here." Sinabi ni Jesus, siya yon, yung greater than Solomon. Si Jesus yon. At saka kung titignan nyo, si Solomon, humingi siya ng wisdom from the Almighty Father. Pero, yung latter part of his days, mali na yung mga desisyon niya, no? Ang dami na niyang naging asawa, ang dami na niyang pinatulan na, ang dami niyang concubines, ang dami niyang nakipag-deal siya sa mga tao na hindi naman kay Almighty Father nakakasakop. So naano rin si Solomon, nalunod din. Pero nung malapit na siyang mamatay, humingi siya ng tawad, nagsisisi siya sa mga nagawa niya, si Solomon. It is verse 32. "The men of Nineveh will stand up at the judgment with this generation and condemn it. For they repented at the preaching of Jonah, and now something greater than Jonah is here." Yung mga tao sa Nineveh, yung mga Ninevites, nagsisi sa kanilang mga kasalanan dahil sa preaching ni Jonah, na pinagsabihan sila ni Jonah tungkol kay Almighty Father na masisira ang kanilang lugar kung hindi sila magsisisi sa kanilang kasalanan. Ngayon, meron ang masigit pa kay Jonah ang nandito, sabi ni Jesus, at siya yon, masigit siya kay Jonah. Ibig sabihin, si Jesus, hindi siya prophet. Masigit siya kay Jonah. Diyos na natin ang nagsasabi sa atin. Na magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Akala nyo wala kayong kasalanan. Marami tayong kasalanan, araw-araw. Makakaisip lang tayo ng masama.
kasalanan na yon. Hingi natin ng tawad John na, ba't nakapag-isip ako ng gano'n, na masama sa kapwa-tao ko. I-offer natin yung kasalanan natin. Wala tayong may offer kay Almighty Father, kundi yung kasalanan natin. Lord, ito lang yung kasalanan ko. May offer ko sa'yo, Lord. Tulungan mo ako, Lord. Wala akong may offer sa'yo kahit yung sariling katawan ko. Hindi akin to, sa'yo to, Lord. Yung mga bagay na na pag-aari ko dito sa mundo, hindi rin akin to, Lord. Sa'yo rin to, Lord. Wala talaga akong may pagmamalaki sa'yo, Lord. Yung talino ko, Lord, hindi ko may pagmamalaki. Yung kung ano man meron ako, walang may pagmamalaki, Lord. Sa'yo lahat galing. Ang hindi lang sa'yo galing yung kasalanan ko, Lord. Kaya ino-offer ko tong kasalanan ko, linisin mo ako. Ganon ang ating sasabihin. Kasi dito sinasabi ni Jesus na humingi tayo ng tawad sa mga kasalanan natin, maging malinis tayo. Dahil yung generation natin ay makasalanan masyado. Wicked generation. Pasama ng pasama ang tao. Dati, kaya ako nasasayang pasama ng pasama ang tao. Dati, pagkaharap mo lang, magkakasala ka. Ngayon, digital na ang pagkakasala. Dati, pang-aaway mo lang sa kapitbahay mo. Mga kaklase mo sa school, yun lang ang away na kaya mo. Ngayon, international lang pang-aaway natin, worldwide na pang-aaway natin. Dati, inggit ka lang sa kung anong meron yung kapitbahay mo. Ngayon, worldwide na rin yung inggit natin. Oy, yung nandito sa anong pang lugar na gano'n ang ginagawa nila. Worldwide na rin. No one lights a lamp and puts it in a place where it will be hidden. Verse 33. Or under a bowl. Instead, they put it on its stand so that those who come in may see the light. Sabi ni Jesus, your eye is the lamp of your body. When your eyes are healthy, your whole body also is full of light. So tayo, yung light natin, hindi natin tinago. Ipapakita natin sa buong mundo yung light natin, si Jesus Christ. Para mabigyan din ng light yung ibang mga tao. Pag nabigyan natin ng light yung ibang mga tao, na share natin ng Word of God, sila rin mismo ay magiging light para sa ibang tao. Para lahat tayo, meron tayong light na nanggagaling kay Jesus Christ. Your body is the lamp of your body. Your eye is the lamp of your body. Yung mata natin, yun ang lamp ng katawan natin. Dahil kung yung mata natin ay healthy at maayos, yung katawan natin ay magiging puno rin ng light. Anong ibig sabihin na to? But when they are unhealthy, your body also is full of darkness. Kung unhealthy ang eyes mo, pati yung katawan mo, full of darkness din. Ano to? Ibig sabihin, yung mga bagay na nakikita mo, dapat laging maganda. Laging sa ikabubuti ni Almighty Father, hindi puro mga pangit na mga bagay na ano ba example? Ay, yung kapitbahay ko, gano'n ang Ba't may gano'n yung kapitbahay ko? So, dapat, yung nakikita mo, laging maganda. Oy, may ganun yung kapitbahay ko, nakakatuwa naman, may ganun siya. Pinagpapala siya ni Almighty Father. Thank you, Lord, pinagpapala mo yung kapitbahay ko. So, pati yung pag-akto mo, yung pakikisalamuha mo sa tao, maging maayos din. Kasi, yung tingin mo, ay galing kay Jesus Christ. Yung light ni Jesus Christ ang nakikita mo. Hindi yung puro kadiliman ang nakikita mo. Hindi yung puro kasamaan ng tao. Hindi yung puro kapintasan ng tao nakikita mo. Kundi kung ano yung maganda. Yun ang ay, alam ba, ay, ang ganda niya. Ay, nagpapasalamat ako kasi ang ganda niya, no?
Oh, may ganun palang klaseng ganda na galing kay Almighty Father. Ngayon, kung yun ang light na na healthy, yung eyes. Ngayon, kung yung eyes mo naman ay unhealthy, ay ang ganda niya, pero ano siya, no? Maganda nga siya, pero masama ang ugali, hindi maganda yung kanyang buhok. Maganda, pwede na. Kasi nga, yung mata mo, kung ano nakikita mo, yun ang nagdadala sa pagkatao mo. Kaya dapat, yung mata natin, i-check natin, na dapat yung tingin natin ay tingin na nanggagaling kay Almighty Father, yung puno ng pagmamahal sa kapwa-tao natin. Halimbawa, merong isang pilay, ay pilay siya, no? Oh, maganda nga, pero pilay naman, wala rin. Ganun ang isip ng tao. Pero, pag maganda, yung light mo ay galing kay Almighty Father, healthy yung mata mo, galing kay Jesus, pilay siya, maganda siya. Thank you, Jesus, kasi tingnan mo, pilay siya, pero maganda siya. Alam ko makakapaglingkod siya kay Almighty Father. Nakikita niya ba yung difference? O, isa pa, ay nakapag-travel siya, nangutang yan ng pera para makapag-travel. Nangutang yan, no? Ganun, may halong inggit. Ngayon, pag galing naman kay Jesus tsaka kay Almighty Father, yung light, ma-healthy yung mata mo, oy, nakapag-travel siya, nakapag-travel siya, nakapunta siya sa mga ganong magagandang lugar. Someday, ipagpipray ko, makakapunta din ako sa ganong lugar. Ganon ang kay Jesus na light, yung mata na healthy. Kaya dito sa verse 35, see to it then that the light within you is not darkness. Tingnan niyo mabuti, yung ilaw ninyo ay hindi madilim, hindi galing sa kadiliman. Therefore, if your whole body is full of light and no part of it dark, it will be just as full of light as when a lamp shines its light on you. Kaya sabi ni Jesus, kung yung buong katawan mo ay punong-puno ng liwanag at walang parte ang madilim, puro magaganda ang nakikita mo, nagaling kay Almighty Father. Ngayon, yung light naman na yon na nakikita mo sa ibang tao, mag-shine din sa iyo, sa pagkatao mo. Makikita ng mga tao na iba ka. Dahil ang nakikita mo ay yung magagandang mga bagay, hindi mga pangit na bagay, hindi ka maiinggit, hindi puro kasamaan ang makikita mo, kundi puro kabutihan ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Dahil, kaya binanggit ni Jesus to, kasi yung mga Pharisees, nainggit sila kay Jesus. Lahat na nakikita ng mga Pharisees, kadiliman, dahil yung puso nila madilim. Wala silang ilaw. Kaya to, tinuturuan din tayo ni Jesus. Hinahayaan ni Jesus na tratuhin siya ng masama ng mga Pharisees tsaka ng mga Sadducees. Dahil alam ni Jesus na makakatulong din sa atin yung mga na-experience niya. Dahil siya ang ating teacher. Siya ang ating example. When Jesus had finished speaking, a Pharisee invited him to eat with him. So he went in and reclined at the table. So, nung magtapos na ni Jesus magsalita, may isang Pharisee or Jewish priest nag-invite sa kanya kumain. Tapos, nung naupo na siya,
sa may table. Siyempre may upuan, tapos nakaharap siya sa table. But the Pharisee was surprised when he noticed that Jesus did not first wash before the meal. Pero nagulat yung Pharisee kasi napansin niya na si Jesus, hindi siya naghugas ng kamay, si Jesus, bago kumain. Sa verse 39, and then the Lord said to him, now then, you Pharisees, clean the outside of the cup and dish, but inside you are full of greed and wickedness. You foolish people, did not the one who made the outside make the inside also? But now, as for what is inside you, be generous to the poor, and everything will be clean for you. Sinabi ni Jesus na kayo, na mga Pariseo or Pharisees, yung labas lang ng cup, yung labas lang ang nililinis ninyo. Yung labas, sa panlabas na kaanyuan lang kayo malinis. Pero yung kaloob-looban ninyo, yung pagkatao ninyo, punong-puno ng inggit at selfishness at kasamaan. You foolish people, hindi kayo nag-iisip. Did not the one who made the outside make the inside also? Hindi ba na kung sino man ang gumawa ng labas, ay siya rin gumawa ng loob? But now, as for what is inside you, ngayon, kung anong nasa kaloob-looban ninyo, maging generous kayo sa mga mahihirap. Tulungan ninyo yung mga mahihirap. Nang sa ganon, lahat ay maging malinis sa inyo. Hindi lang sa panlabas na kaanyuan. Mga hipokrito, panglabas lang na kaanyuan nyo ang iniisip ninyo, pero yung puso ninyo madumi. Gusto nyo lagi na kayo ang bida, pero ang totoo, yung loob ng puso nyo bulok. Ang pagkatao nyo. Kunyari, ayaw nyo sa mga taong madudumi, sa mga taong mahihirap, ayaw ninyo. Kasi malinis kayong tao. Paano nyo nasasabing mahal ninyo si Almighty Father? Sinasabi nyo malinis kayong tao, pero ayaw nyo makihalubilo sa mga mahihirap. Ayaw nyo tanggapin ang mga mahihirap. Yung mga vulnerable, ayaw nyong tanggapin. Gusto nyo, kayo-kayo lang na mga malalakas ang nagsasama-sama. Yung may magagamit nyo ang bawat isa, pero pag alam ninyo na hindi nyo magagamit ang isang tao, binabaliwala ninyo. Dahil alam nyo wala kayong makukuha, kasi selfish kayo, greedy kayo. Woe to you, Pharisees, because you give God 1/10 of your mint, rue, and all kinds of garden herbs. But you neglect the justice and the love of God. You should have practiced the latter without leaving the former undone. Nakikita niyo to? Verse 42. Luke chapter 11, verse 42. Kayong mga Pariseo, nagbibigay kayo ng tithe ninyo. Kasi 10th of your mint to no? Tithe to. Nagbibigay kayo ng tithe. Pero, binabaliwala ninyo yung hustisya at yung pagmamahal ni Almighty Father. Hindi nyo binibigay sa mga tao. Kung magbibigay man kayo ng tithe, dapat gawin din ninyo, no? Na maging maayos kayo kay Almighty Father, yung puso ninyo. So, anong ibig sabihin ito? Hindi importante yung tithe. Ang importante, ang unang-unang importante sa lahat, maging maayos tayo sa pakikipagkapwa-tao natin. Wala tayong pinipiling tao. Yun ang importante. Hindi importante ang tithe. Kaya nga hindi nagtuturo si Jesus ng tithe Kasi hindi importante ang tithe kay Jesus, yung 10th. Kasi si Jesus na nga ang sacrifice. Siya ng high priest kung siya ang high priest. Hindi lang 10th ang gusto niya na bigay natin, kundi buong pagkatao natin. Kung paano natin tratuhin ang mga vulnerable, yung mga taong
hindi, yung mga taong wala tayong makukuha, no? May mga ganong tao, ay wala, hindi tayo mapapakinabangan yan, baliwalain natin. Hindi ganon, ayaw ni Jesus yon. Nagbigay nga kayo ng tithe, pero yung mga tao naman, iba ang tingin ninyo sa mga tao na mga mahihirap. Baliwala rin ang pagbibigay nyo ng tithe ninyo. Hindi kailangan na Jesus ng tithe. Hindi kailangan na Jesus ni Almighty Father ng tithe. Ang kailangan niya, yung puso natin maging maayos, maging malinis. Woe to you Pharisees, because you love the most important seats in the synagogues and respectful greetings in the marketplaces. Nakakaawa kayo mga Pharisees, kasi gustong-gusto nyo yung mga, bigyan kayo ng importansya sa synagogue, nabigyan kayo ng respeto ng mga tao sa labas. Ito yun, no? Sabi ni Jesus, nakakaawa kayo, yun ang gusto ninyo, yung respeto kayo ng mga tao, gusto niyo bigyan kayo ng importansya, nakakaawa kayo. May ganitong tao sa ngayon. Ha? Gusto ng mga tao ngayon yung bigyan sila ng importansya, entitled sila. Nairespeto sila ng mga tao. May mga ganitong klaseng tao hanggang ngayon. Hindi lang to Pharisee sa ngayon. Tao to ngayon. Woe to you because you are like unmarked graves, which people walked over without knowing it. Nakakaawa kayo. Kasi kayo, para kayo mga libingan na walang mark, na walang mga pangalan. Nilalakaran kayo ng tao nang hindi nila nalalaman. Inihalin tulad ni Jesus yung mga tao na feeling entitled, yung mga taong mayayabang, yung mga taong ayaw nilang makisalamuha sa mga mahihirap, yung mga taong hindi nila tinutulungan ng mga mahihirap. Nakakaawa yung mga taong hindi tumutulong kasi para silang mga, ano yung tawag doon? Grave. Para kayong libingan. Alam mo ba yung libingan? Sa labas lang maganda, pero ang loob bulok. Nabubulok. Puro uod. Gusto niyo lang makisalamuha sa mga kauri ninyo ng mga mayayaman. Para kayong mga bilibingan, bulok ang pakalooban. One of the experts in the law answered him, "Teacher, when you say these things, you insult us also." Sabi ng experts ng law, "Teacher, pag sinasabi mo itong mga bagay nito sa amin, ininsulto mo kami." Sabi ng scribes or lawyer ito na nakapag-aral siya, na kasali sa high society. Anong sabi ni Jesus? Jesus replied, "And you experts of the law, woe to you." Nakakaawa rin kayo, mga lawyer kayo na may alam sa mga batas. Nakakaawa rin kayo. Because you load people down with burdens they can hardly carry, and you yourselves will not lift one finger to help them. Hindi nyo tinutulungan yung mga tao. Gumagawa kayo ng mga burdens ng mga tao na kahit kayo hindi nyo kayang gawin, kahit kayo hindi nyo kayang tuparin. Pero sa mga taong mahihirap nyo gustong ipatupad at hindi nyo man lang tinutulungan yung mga taong mahihirap na yon. Ano yon? Ano yung mga gumagawa ng law na yon? Di ba yung mga lawyer ngayon, mga politician ngayon, anong ginagawa nila? Hindi nila tinutulungan yung mga mahihirap. Ano, bagkos, ano sila, nagma-money laundering. Yung mga pera ng mga tao, pera ng gobyerno, hinahakot nila, sinasakop nila. Kunyari, tutulong sila sa tao, pero totoo hindi. Alam niyo ba, no, yung mga politicians, kaya sila gustong manalo. Alam niyo bakit? Kaya gusto na manalo ng mga politicians kasi bawat business or negosyo na itinatayo sa isang bayan, meron silang cut doon. Pag may itinatayo na infrastructure ng building, meron silang nakukuha doon.
ano sila, parang business, ka-deal sila. Halimbawa, utilities na sa water. O meron silang cut doon sa water, may nakukuha yon yung mga politicians na yan. Pati sa kung saan-saan. Kasi, nagsusuhol yung mga malalaking businesses para makapagpatayo sila ng business. Kaya yung mayaman yung mga politicians na yan. Lahat sila may cut sila. Kaya gustong-gusto nilang manalo sila sa posisyon. Legal sa kanila yon, legal sa mga politician yon. Kaya sila mismo nagtatakipan dahil pare-pareho ang kanilang gawain. At yung mga mahihirap ang nag-carry ng burden na yon. Verse 47. Woe to you because you build tombs for the prophets, and it was your ancestors who killed them. Nakakaawa kayo. Kasi kayo mismo ang gumawa ng mga libingan ng mga prophets. At yung mga ninuno pa ninyo ang pumatay sa kanila. So you testify that you approve of what your ancestors did. They killed the prophets and you build their tombs. Kaya kayo ina-approve nyo yung ginagawa ng mga ninuno ninyo. Sabi ni Jesus. Yung mga ninuno nyo, pinatay yung mga prophets. At kayo ngayon ang gumawa ng kanilang libingan. Yung mga prophets, marami to, no? Hindi lang to yung may mga nababanggit sa Bible. After ni Jesus, may mga prophets din, may mga pinatay din na hindi na nakasama nito sa Bible, mga servants of God na inakusahan ng kung ano-ano, ipinakain sa leyon, sinunog, itinali sa puno, mga prophets ni Almighty Father, tsaka ni Jesus, na nag-share ng Word of God, sinasabi, mga mangkukulam yan, di ba ng mga 1400s, 1500s, 1600s, may mga ganon, no? Sabi, pag nakakita yung ibang mga tao ng kakaiba, hindi nila kayang tanggapin. Ang sasabihin nila, mangkukulam. Pero hindi. Kasi, ang Holy Spirit, may power ang Holy Spirit. Kaya nakakagawa ng kakaibang mga bagay, ang mga prophets, is because of the Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit, buhay siya. Si Almighty Father, buhay siya. Si Jesus Christ, buhay siya. Kaya ang ginagawa ng mga demonyo, inuutusan niya yung mga tao na patayin yung mga prophets. Binubulag niya yung mga tao. Because of this, God in His wisdom said, I will send them prophets and apostles, some of whom they will kill and others they will persecute. Nang dahil dito, si Almighty Father, sa kanyang kadunungan, ay ipinagpadala siya ng prophets at apostles para sa mga tao, para magsisi sa kanilang mga kasalanan, bigyan ng warning. Share ang Word of God. Yung iba, pinatay nila. At yung iba, pinersecute nila. Therefore, this generation will be held responsible for the blood of all the prophets that has been shed since the beginning of the world. Yung generation ng mundo na to, tayo ang responsable sa dugo ng lahat ng mga prophets na pinatay. Hanggang sa bago pa man gawin ang mundo na to, since the beginning of the world, yung umpisa ng mundo na to, tayo ang mananagot. Dahil makasalanan tayo, ayaw nating sundin si Almighty Father. Puro kasamaan ang nasa isip natin. From the blood of Abel to the blood of Zechariah, who was killed between the altar and the sanctuary, yes, I tell you, this generation will be held responsible for it all. Baka sabihin niyo, ay hindi naman kami nagpapatay kay Abel, si Cain yung nagpapatay nun. Hindi. Tayong lahat ang responsable. Sa mga taong
servant ni Almighty Father, mga minamahal na tao ni Almighty Father na pinatay ng mga tao, ng mga ninuno natin, simula pa nung mag-umpisa ang mundo na to. Tayo ang mananagot. Nakalagay ito sa Book of Revelation. Woe to you, experts in the law, because you have taken away the key of knowledge. Kayo na mga experts in the law or mga lawyers, tinatanggalan nyo ng kaalaman ang mga tao. Hindi nyo sila pinapaalamanan. Sinisikreto lang ninyo, sinasarili lang ninyo. You yourselves have not entered and you have hindered those who were entering. Kayo, swapang kayo, selfish kayo, ganid kayo. Gusto nyo lang yung para lang sa inyo. Kayo ang makinabang. Sabi ni Jesus, when Jesus went outside, the Pharisees and the teachers of the law began to oppose him fiercely and to besiege him with questions, waiting to catch him in something he might say. Sa verse 53. Si Jesus, lumabas. Di ba kasama niyang kumakain? In-invite siyang kumain. Lumabas na siya. Tapos, yung mga Pharisees, at saka yung mga lawyers, or scribes, or teachers of the law, inoppose si Jesus, galit na galit sila. At tanong sila ng tanong kay Jesus, nanggigigil sila sa galit. At sa verse 54, waiting to catch him in something he might say, inaantayan si Jesus na makasalita ng masama ng mga Pharisees, kasi nga masama ang kanilang mga puso, at ang kanilang isipan, pati na yung mga scribes or teachers of the law. Dahil puro kadumihan ang nasa isip nila, dahil yung mata nila, ano ang sinasabi sa mata? Yung lamp nila ay madumi. Yung body nila full of darkness. Kasi unhealthy yung mata. So dapat tayo, as followers of Christ, healthy ang mata natin. Hindi tayo naiinggit, naninirang puri o nakakakita ng kasamaan sa mga tao. Puro kabutihan ang isi-share natin sa tao. Yun ang dapat lagi nating isipin. Hindi yung kapintasan ng tao ang titignan natin. Ay, yan, ano yan eh, ang daming peklat niyan eh. Ayan si Iska, ang taba niyan. Sige, okay lang, ito yung taba ko. Nako, ang pangit ng ipin niya, no? Bako-bako ang ipin niyan. Yung skin niyan, bukilkil yung skin. Alam mo yung bukilkil? Yung daming poke marks ng skin niya na. Kasi nga, may mga ganong klaseng tao. Dahil may mga ganong klaseng tao, kaya ganon ang isip nila. Kasi yung puso nila, madumi. Full of darkness. As followers of Christ, dapat tayo, laging yung kabutihan na nakikita natin. Hindi yung kasamaan ng isang tao. Hindi yung kapintasan ng isang tao. Tinuturuan tayo lahat ni Jesus Christ. Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ sa kalakasan na binibigay niya sa akin. Sa lakas ng loob na binibigay niya sa akin, dahil hindi ko masasabi ang mga bagay na to kung hindi dahil kay Jesus, tsaka kay Almighty Father, sa tatay natin, at sa Holy Spirit. Papasalamat ako. Unti-unti niya tayong binabago, magiging kagaya tayo ni Jesus Christ. At magpapasalamat tayo kay Almighty Father dahil patient siya sa atin. Pati si Jesus Christ, patient siya sa atin. Hingin natin lagi ang guidance ng Holy Spirit. Dahil para maging strong tayo, mapagwagyan natin ang mundo na to. Thank you, and God loves us all so much.